Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction na talagang ayaw na pong sumagot ni Office of the Solicitor General. Si Menardo Guevara. Sabi niya, labas ako dyan. Alam po ninyo kung sino sasagot ngayon? Si Boying Remulla. Pero bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video, disclaimer lang po, hindi po ito news at hindi po ito journalism at hindi rin po ito reporting. Okay, malinaw? Ito po ay reaction. Oh. Reaction video to. So magre-react po tayo sa mga video na ito ngayon ha. Pakinggan muna po natin si Boying sa kanyang latest update. Latest update po kung ano po ang kanyang mga saloobin sa nangyayari ngayon ha. Boying! Ano na? Sir, yun nga po, ang OSG po ay nag-recuse dun sa pagsagot dun sa mga petitions ng Duterte siblings. Ang DOJ po ang tama sumagot na po para po sa gobyerno. Yes. Opo. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na. Nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Sir, anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na. Hayaan na natin. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, but medyo tungkol din sa ICC po ba? May we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and the Interpol? Kasi yun po yung... Hindi yun ang issue ron. Ang issue ron naman habeas corpus eh. Di ba ayaw niya sagutin? Yung habeas corpus, Boying, related yan sa pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa Dahey. Ayaw po niya sagutin mga ka-reaction. Ito yung tanong. Ito dapat ang tanong. Tama yung tanong ng reporter. Ayaw sagutin ni Boying. Pakinggan natin Sumagot. At okay na. Nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Sir, anything that you'd like to highlight dun po sa reply? Ano po ba yung gusto ninyong maintindihan po? Hindi na. Hayaan na natin. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, but medyo tungkol din sa ICC po ba? May we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and the Interpol? Kasi yun po yung... Hindi yun ang issue. O, di ba? Hindi raw yun ang issue. Ang issue, sinabi ni Bobong Marcos, nag-comply kayo sa ICC. Yun din ang matagal na niya sinasabi ni Boying. Baka nag-comply sila sa Interpol. Matagal nang sinasabi rin ni Boying na kapag ang Interpol ang nag-request, wala tayong magagawa. Ganun ba yun? Tanong lang, ganun ba yung sinabi mo, Boying, nun? Ayaw po niya sumagot patungkol dun sa issue ng jurisdiction at Interpol. Ang pag-usapan daw, yung habeas corpus. Yung habeas corpus naman, ano bang pinagugatan yan? Ang pinagugatan niya, yung pagpapadala sa Pangulong Duterte doon sa the Netherlands, doon sa The Hague. Yun, ayaw niyang pag-usapan. Habeas corpus ang pag-uusapan natin. Sabi niya, di ba? Di ba? Malinaw Sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, but medyo Yan, tungkol pakinggan din nyo. sa ICC po ba? May we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC Oh. and the Interpol? Kasi yun po yung... Hindi yun ang issue ron. Oh, Ang di ba? issue naman habeas corpus eh. We answered it already. Ayaw niya yun. Ayaw niyang pag-usapan yung jurisdiction. Bakit? Bakit po ayaw niyang pag-usapan? Pakinggan po ninyo to. Pakinggan ninyo to. Pinalabas ko ng 2 beses to pero kailangan nating liwanagin. Di ba? Ayaw niyang pag-usapan. Ang sabi niya, habeas corpus. Ito pakinggan po ninyo to mga ka-reaction. Pakinggan ninyo to. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na
kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang ano nga yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala hong police report Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Di ba? Malinaw ang sinabi mo, Boying, ha? Malinaw na dapat dadaan muna sa ating husgado. Pero dito, nung tinanong siya ng reporter, ang reaction po natin dito, bakit iniiwasan niya ang usapin patungkol sa Interpol at sa jurisdiction ng ICC? Meron bang something doon, Boying? Di ba? Iniiwasan niya yung jurisdiction ng ICC, tsaka yung anong function ng Interpol. Kaya ba niyang diktahan ng Pilipinas, nag-a-assign ang ating judiciary system o ang ating judiciary dito na ipapakita sa buong mundo na tayo ay mga bugok. Wala tayong judiciary system na nagfa-function. Ganun ang nakikita ng buong mundo ngayon. Dahil hindi natin kayang hatulan, hindi natin kayang litisin, ang gagawin natin sa mga kababayan natin sa mga darating na panahon, itatapon natin lahat sila sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga kalaban sa politika. Di ba? Kaya gusto nilang sumali uli sa ICC. Na, ikaw. Ano yan? Padala doon sa ICC. Di ba? Crime against humanity yan. Tapos yung mga picture na dala-dala ng mga animal, hindi naman pala namatay sa EJK. Kaya ang dami nagre-reklamong pamilya. Kung bakit dinawit-dawit ang mga litrato ng mga taong hindi naman kasangkot sa war on drugs. Di ba? Yung isa namatay sa hazing. Yung isa pinatay, yung mga pumatay nakakulong na. Di ba? Yung isa naman may dala-dalang 2 Red Doors. Saan ka pa, di ba? Saan ka pa, mga kareaksyon? Mantakin mo yan. Papakita ko po sa inyo, mga kareaksyon, ha. Papakita ko sa inyo na yung isang kasama nila doon, ito, papakita ko po sa inyo, mga kareaksyon. Yung isang kasama nila na, anong tawag doon? Na, yung picture, teka lang, yung picture, may dala-dalang pang Red Doors. Mantakin mo yan. May dala-dalang Red Doors. Yung picture. Di ba? Hindi ko pa pala na-save. Anyway, yun. Nakita nyo na po siguro yun, mga kareaksyon. Pero dito, mga kareaksyon, iwas na iwas po si Boying sa usapin ng Interpol ICC jurisdiction. Iwas na iwas siya. Ayan Sapat na yon para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Sir, but medyo tungkol din sa ICC po ba, may we know kung ano po yung sinabi ninyo about ICC and the Interpol? Kasi yung po yung... Hindi Oh, yun diba? ang issue ron. Ang issue ron naman habeas corpus. We answered it already. Di ba? Di ba? Ayaw niya sagutin. Kasi bakit? Mismong nanggaling sa kanya na dapat dadaan dito. Dadaan dito sa husgado sa Pilipinas. Ngayon, sinasabi nila, bakit nyo kino-quote ang Article 59 sa mga Duterte, na kayo mismo nagsabi
na wala ng jurisdiction ng ICC. Ngayon, bakit nyo ginagamit ang Rome Statute? Anong gagamitin natin? Anong ginawa ninyo? Kidnapping? Walang batas na sinunod. Anong batas ang ginamit ninyo? Bakit na ipadala doon ng Pangulong Duterte? Wala. Pag kinokode nila yung Article 59, sinasabi nila, o di ba hindi kayo, sinasabi nyo hindi na kayo member ng ICC? Bakit kailangan nila sundin yung Article 59? O anong grounds? Di ba, anong gagamitin? Ngayon, iwas na iwas po si Boying, mga kareaksyon. Iwas na sagutin ang patungkol sa Interpol at ICC. Habeas corpus daw. Sinagot na namin. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun eh. Tapos na yun. So, hindi, It's a done deal already. So It's there already. regardless sir dun sa decision. May hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na final. That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Harapin niya ang charges. Sa Pilipinas, yung sarcasm na sinabi ng Pangulong Duterte na naghihintay siya sa ICC dahil nga walang jurisdiction sa kanya. Kaya niya sinabing, papuntahin niyo dito ang ICC. Kasi nga alam niya walang jurisdiction. Di ba mga bugok ba tayo dito sa Pilipinas? Hindi niyo ba naiintindihan na sinabi ng Pangulong Duterte noon? Harapin niya dito. Saan ba siya nagkasala doon? Kung sakali man may kasalanan ginawa. Politika yan. Ang reaksyon ko dyan, mga kareaksyon, politika yan. Lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ni dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya yun na yun, andun na siya. so may we know, sir, ano yung prayer niyo po dun sa comment na i-dismiss po ba yung petition for... The ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Whatever is submitted, that's it. That's it. Sir, I will not speak about the comment because it is in court right now. Sir, on the Solicitor General nga po na nag-refuse, nakausap po ba niya? It's personal to him. I have no comment on that. Task Force PJK po. May update po sa Task Force PJK. Tuloy-tuloy yun. We've been doing our work on the EJ case. It's slow grinding police work no enforcement work that we have to dig up because the records are not complete. We just have to recreate many of the records and many of the things that happened. Sir, maka-apekto ba yung ICC conviction dun sa mga local cases po na file regarding dun sa... You cannot try the person naman twice for the same act. So iba yung sa ICC, iba yung dito. Iniiwasan natin yun. Hindi natin gusto isabayan. Kasi kung isa ng jurisdiction ng naghihir ng isang bagay, huwag na natin ulitin. Kasi double jeopardy yun. Hindi makatarungan yun. Sir, We just want justice. sir, may mga lumalabas po na posible pa raw iba pang mga pangalan na baka ipapares susunod. Would the same scenario happen? Hindi ko alam eh. Speculative pa rin yan. Speculative. Sir, medyo divided. Merong mga pro, may anti, marami po mga sinasabi about the issue. What do you want them to understand? Lumabas na tayo, we should remain, as a country, we should remain united in the spirit of justice. We just want justice to be done to all concerned. Whether they were victims or they are the ones who perpetrated injustice, then let justice be done. Yun naman, that should unite us as a country. Gusto natin lahat ng hustisya. Diba? Okay, salamat ha. Magaling si Boying eh. Di ba? Kasi yung di ba, anak ba niya yun yung nahuli? Ano yun? Hindi totoo yung yung chismis na yun ha. Hindi totoo yun, hindi guilty yung anak niya.
Yung nahuli sa airport daw yun, di umano na may dalang illegal na epektus. Wala, hindi ano yun, hindi, may technicality doon, hindi naman sa kanya yun. Wrong name, wrong address pa yun. Oo, set up lang sa anak niya yun. Mali yun. Tama yung ano ng judge doon sa anak niya. Hindi siya guilty. Alam niyo mga karelasyon, ganito kasi yan. Talagang iiwasan nila yung usaping jurisdiction. Kasi alam nila, ang ginawa nila ay hindi ayon sa rule of law. Kasi sinasabi nila, yung EGK daw, walang due process. Yung bang mga pinatay ng mga durugista, ni-rape, ninakawan, lahat ng ginawang kriminal ng mga durugista, tsaka mga pusher, drug lord, may due process ba yung ginawa nila? May due process ang ginawa nila. Ngayon, binibigyan nga ng due process, tignan mo si Dilima, nakalaya. Ha? Hindi ko sinasabing sangkot sa drug si Dilima. Kasi di ba yun yung kaso niya? Di ba? Yung bayaran sa Muntinlupa na di umano'y kasama siya dun sa payroll. Di umano yun ang kinakulong niya. Dahil kumanta yung mga taga Muntinlupa. O pag upo ni Bongbong Marcos, dahil nga, alam mo na, konektado, merong issue sa drug si Dilima, meron ding issue sa drug si Bongbong Marcos. So, birds with same feather flock together, ganun. Dede! Tropa ko yan, palabasin mo yan. Tropa ko yan, palabasin mo. Tsaka napansin ko po si mamaya papakita ko sa inyo. Ang tagal na sipon niya, yung isang senador. Ang tagal ng sipon, lagi, tignan po ninyo kapag ini-interview siya. Yung pagsingot niyang ganyan, i-comment nyo nga sa comment section, napansin nyo ba rin ba yun? Ang tagal na ng sipon niya eh. Hindi nawawala eh. Kada interview nandun na sipon niya, yung gumaganong-ganon siya, sumisingot-singot. Oo, parang nag-cocaine, ganon. I-comment nyo nga yung pangalan niya sa comment section kung napansin nyo na parang ang tagal-tagal na ng sipon niya, hindi nawawala. Oo, nakakapag-alala na. Kasi isa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Pero ang tagal na ng sipon niya eh. Di ba? Nag-iisip tuloy ang ilan na baka nagkukukin na rin to. Di ba? Napapaisip yung mga ilan. Ako, naniniwala ko hindi naman siya nagkukukin. Pero nakakapagtaka lang, bakit? Ang tagal-tagal na ng sipon niya. Hindi nawawala. Singgot na siya ng singgot. Di ba? O ito, pakinggan po natin itong mga kareaksyon ha. Ito po. Wala, ayaw na sumagot ni Boeing. Iwas na iwas. Iwas na iwas pagdating po sa Interpol at sa jurisdiction ng ICC. Iwas na iwas. Dahil tumangging mag-abogado para sa gobyerno ang Office of the Solicitor General, Department of Justice na ang kakatawan sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte. Tinanong ang palasyo kung papalitan ba ang Solgen na may koneksyon sa nakaraang administrasyon. Ang tugon nito sa pagtutok ni Salima Refran. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Yan ang sagot ng Malacanang sa pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na katawanin ang mga ahensyang pinasasagot sa petition for habeas corpus na inihain sa Korte Suprema ng ilan sa magkakapatid na Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sinumite kasing manifestation of recusal ng Office of the Solicitor General, iginit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawa ng OSG ng mga respondent sa kaso. Kabilang dyan ang Department of Justice, DILG, PNP, Bureau of Immigration at AFP. Ang Solicitor General ang tumatayong abogado ng gobyerno at mga ahensya nito sa anumang kaso o legal na prosesong kinakaharap nito. Dahil tumanggi si Guevara na katawanin ng gobyerno sa habeas corpus petition ng mga Duterte, kailangang humanap ng ibang abogado ng gobyerno. It's very important, it's very significant to get another lawyer who is very competent and very effective in defending the causes of the government. Sa ngayon, ang Department of Justice na ang magsisilbing abogado ng pamahalaan sa kasong ito. We were given the authorization by
the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na. Nabigyan namin yung comment namin kahapon. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nang tanungin kung papalitan ba si Guevara dahil sa kanyang ginawa, sabi ng Malacanang, Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. sa isang pahayag, sinabi naman ni Guevara na nasa Pangulo na raw kung mananatili siya bilang Solgen o hindi. Anya, ang Office of the Solicitor General ay hindi lamang abogado ng pamahalaan, kundi tagapagtanggol rin ng karapatan ng mga mamamayan at naiintindihan raw ito ng Pangulo. Gate pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong mahihirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito, liban na lang kung sabihan siya ng Pangulo na bumaba na sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, Katutok, 24 Oras. Di po ba mga ka-reaction? Oh. Ano masasabi natin ngayon dyan? Diba? Talagang sabi nga, ingat-ingat na lang tayo ha. May marami na daw addict na naglalakad ng wala sa sarili. Marami na raw, basta ingat na lang po tayo. Tapos, ayoko naman sabihin na naniniwala ako na sinabi nila na martial law na. Ayoko naman sabihin yun. Marami sabi-sabi sa social media, mag-ingat po kayo ha. Sa mga lumalabas na mga impormasyon na kapag hindi po galing sa mainstream media, ay ingatan po ninyo, baka wala pang verification yan. Diba? Mas maganda po yung ingat-ingat po tayo. Pero anong nangyari sa Pangulong Duterte? Hindi ba parang ano yun? Diba? Parang ano yun, diba? Ganun na yun. O ito po ha, pakinggan po natin to. Marcos administration is still saying hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pumayag lamang kaming maaresto, nakipagtulungan lamang kami sa Interpol. Yun ang naging legal strategy ng ating Marcos administration na obligado tayo makipagtulungan sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng organisasyon na yan, kaya tayo ay nakipagtulungan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Hindi ba rin pa rin yun consistent doon sa stand na hindi naman tayo nakipag-cooperate sa ICC, sa Interpol? Siyempre, wag natin pangunahan yung sasabihin ng Korte Suprema. No? Pero doon sa akin pong pag-aaral, dahil ako po ay nagkaroon ng doctoral dissertation tungkol sa Interpol, tungkol sa mga treaties at mga warrant of arrest. Ang Interpol po kasi ay hindi naman ito police enforcement agency na talagang nag-aaresto. No? Ito ay nagko-cooperate lamang sa iba't ibang bansa. Pero kung sino yung nag-utos na pwedeng foreign jurisdiction, pwedeng foreign tribunal, yun pa rin naman talaga ang responsable. Dito sa nakita natin ay isinorender kasi siya ng pamahalang Marcos sa Netherlands, sa Hague. So talagang through a private jet. So parang mahirap alisin yung sasabihin natin hindi tayo nag-cooperate sa ICC. So tingin ko yun yung medyo legal challenge ng OSG. Kaya siguro minabuti nilang wag na lang po kaming makisali. Parang ganun. O di ba? Kasi ang OSG, pag hindi niya kaya, hindi niya papasukin. Si Menardo Guevara, ayaw niyang masangkot diyan sa kababuyan na yan. Dahil darating ang araw, may maniningil diyan. Hindi nga natin alam, baka sa oras na ito secret. Hindi natin alam, baka sa oras na ito di ba? Wait lang tayo. Huwag tayo masyadong mainit ang ulo Huwag natin silang bibigyan na saktan nila kayo. Kayong mga nagrarally sa daan, nandyan din ako minsan, hindi nyo lang alam. Pero, ingat lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Okay? Talino ang gamitin. Kasi ang ginamit nila kabubuan. So gamitin natin katalinuhan, okay? Huwag masyadong mainit ang ulo nyo. Relax lang kayo. Darating tayo dyan sa pinapangarap natin. Huwag masyadong magmadali.
My question, attorney, is laging sinasabi natin na kaya tayo nag-withdraw from the Rome Statute kasi nga gumagana naman ang ating our judicial system. But yet, Duterte, no case has ever been filed against him. So that's also the point of contention. Kasi, oo nga, yung mga nasasampahan ng kaso, yung mga pulis lang, kumbaga, lang sila, yung mga foot soldiers, hindi yung pinuno. So do you agree with also the premise na that's why the ICC intervened, even if supposedly our judicial system is working, no cases were filed against former President Duterte? Ako, ito, opinion ko lamang naman bilang abogado. No? Parang napakasakit din naman sa aming mga abogado na tanggapin na ang hudikatura natin ay hindi functioning. Pero siguro, kailangan busisiin natin mabuti dahil dun sa Rome Statutes, ang sinasabi na kung kailan pwedeng manghimasok ang ICC, unwilling and unable. So, ano ang ibig sabihin nito? Does it mean na kung ang iyong hudikatura ay operational naman, ay hindi na pwedeng makialam ang ICC. Ngayon, andyan ang Sudan, andyan ang Russia, sila ay may mga operational judicial systems. Pero sa malalim na pag-aaral ng ICC, tila there is unwillingness and inability siguro. Yeah. No? Kaya nag-issue sila ng warrant. So parang tayo, mahahalin tulad sa ganong sitwasyon. So, tanungin ko yung mga kasama kong abogado, no? Tayo ba ay agreeable na sasabihin natin na sa Pilipinas ay unwilling and unable? No? So, kung tutuusin, may mga nakasuhan naman. Yun nga lang, si Duterte bilang Head. pinuno, maaring choice influential. ng mga EJK victims na hindi kasuhan Pangalawa, ang tingin kong limitasyon dito, kasi sa Pilipinas, kung tutuusin, yung command responsibility sa criminal cases, hindi nag-a-apply. Pero sa mga war crimes, kagaya ng sa ICC, pwede. Kaya ang charge nga sa kanya ay indirect perpetrator. So, yun yung mga limitations. No? Kaya siguro talagang ito ay napakadaming kani-kanyang argumento na pag-uusapan to. No? Pero I think kung titignan natin, at the end of the day, tayo ay may sovereignty, meron tayong independent judicial system, dapat galangin din natin. Meron din tayong constitution, dapat yung rule of law ay manalig. Di ba? Nakakaya po ang Pilipinas sa oras na ito sa buong mundo. Kaya nga lang, siyempre, paano mahiya kung ikaw isang drugista? Paano ka mahiya kung, alam niyo na pong ibig ko sabihin ng mga kareaksyon. Politika po yan, mga kareaksyon. It's a purely politics. Lahat po ng mga yan pumapalakpak sa Pangulong Duterte nung panahon ng war on drugs. Nung nandiyan sa Malacanang ang Pangulong Duterte, lahat ng mga yan talagang halos hindi magkandaw-gaga para makapagsipsip sa Pangulong Duterte. Mantakin mo yan, di ba? Si Boying, iniiwasan yung tinatawag na yung jurisdiction, tsaka yung rule of law. Iniiwasan niya yun. Ayaw yung sagutin kasi nga binanggit na niya na para hindi magkakakasuhan sa darating na panahon, kailangan dumaan sa tamang proseso. Kayo po mga kareaksyon, ano po ang reaksyon nyo sa mga bagong issue na ito? Abangan po ninyo balita ko, si ES Medialdea ay tinakbo po sa ospital. Itinakbo po sa ospital sa ambulansya. Wala pa po tayong update kung ano nangyayari. Pero yun po ang pinakauling update natin dyan sa may Dahig. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napagandang reaction video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Shukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!